Your Excellency, the Apostolic Nuncio to the Philippines, Most Reverend Charles John Brown, Your Eminences, Pablo Berilio Cardinal David, CBCP President and Bishop of Caloocan, Jose Cardinal Advincula, Archbishop of Manila, Your Excellencies, Most Reverend Socrates Villegas, Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan, Most Reverend Florentino Lavarias, Metropolitan Archbishop of San Fernando, Pampanga, Most Reverend Pasiano Aniceto, Archbishop Emeritus of San Fernando, Pampanga, Most Reverend Florentino Sinense, Bishop Emeritus of Tarlac, the Archbishops and Bishops of the Philippines, my beloved priests, especially to the priests who are celebrating also their presbyteral ordination anniversaries today. Father O'Neill Sanchez, Father J. Nidea, Father Roque Concepcion. Deacons, religious men and women, lay leaders, representatives of family life movements, the Opus Dei Philippines, the Focolare movement, ecumenical brothers and sisters from other Christian denominations, to Ambassador Nida Lacky Vera, former Philippine ambassador to the Vatican, our esteemed government officials from Tarlac, led by our Governor Susan A. Yap, Vice Governor Carlito David, City Mayor of Tarlac, Mayor Maria Cristina Angeles, our Congressman, First District Congressman Jaime Cojuangco, Second District Congressman Christian Tel Eyap, Third District Congressman Noel Bong Rivera, my dearest family, my brothers, my aunties, my cousins, my nieces and nephews, friends, benefactors, and all of you, my brothers and sisters in Christ. This is indeed the day of the Lord. It is the day the Lord has made. Today we stand together in the presence of God, brought here by His divine providence. We are on holy ground. Let us rejoice and be glad. Ang salita ng Diyos na ipinahayag ngayon ay may malalim na kahulugan sa misyong ipinagkatiwala sa akin at sa ating lahat bilang bayan ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinapaalala sa atin ni Propeta Ezekiel ang kalikasan ng Diyos bilang tunay at mapagmahal na pastol. Ako mismo ang mag-aalaga at magpapastol sa aking mga tupa. Hindi iniiwan ng Panginoon ang kanyang kawan, kundi inahanap niya ang nawawala, ginagamot ang sugatan, at pinagagaling ang may sakit. Ito ang diwa ng ministeryo ng isang obispo, ang maging isang pastol ayon sa puso ng Diyos. Sa aking pagtanggap sa tungkuling maging pastol ng lokal na simbahan ng Tarlac,
Batid ko at malalim kong naunawaan ang aking mga limitasyon. Ngunit nakasusumpong ako ng lakas sa mga salitang ito ni Ezekiel, sapagkat pinagtitibay nito na ang Diyos mismo ang tunay na nangunguna at gumagabay sa kanyang simbahan. Ako ay isang abang instrumento lamang niya. Tinawag upang ipakita ang kanyang pag-ibig at pagkalinga sa kanyang bayan. Pinalalalim pa ito ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa sa pamagitan ng paalala ng ating pagtugon sa tawag ng Diyos ay hindi lamang madali. Ipinagmamalaki pa nga natin ang ating mga kahirapan. Yamang alam natin na ang kahirapan ang nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagpapatibay ng ating pagkatao. At ang tibay ng pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok, tayo ay tinatawagan upang magtiwala na ang ating paghihirap ay may kahulugan. Ito ay nagpapalakas at nagpapatibay sa atin. Bilang inyong obispo, hindi ko ipakikitang madali ang daang ito. Maraming hamon ang ating haharapin, ngunit ito ay daan ng biyaya. Sa pananampalataya, maglalakad tayo ng magkasama, maging saksi ng pag-ibig ni Kristo. At sa ating ebanghelyo ay ating nakita si Jesus habang nakabayubay sa krus at nagwika sa nagsisising magnanakaw. Ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Ano pa ang higit na awa kaysa rito? Sa gitna ng kanyang labis na paghihirap, nanatili siyang isang pastol, nag-aalok ng kaligtasan at binubuksan ng pintuan ng kanyang kaharian. At ang rurok ng kanyang pagsunod ay pinakita sa ganap niyang pag-aalay ng kanyang Espiritu sa Ama. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ito ay isang malalim na paalala na ang tunay na pamumuno sa simbahan ay isang pagbibigay ng sarili, isang sakripisyo at paggabay sa iba patungo sa walang hanggang yakap ng Diyos. Ito ang puso ng ating misyon. Noong December 16, sa unang araw ng simbang gabi, tumanggap ako ng tawag mula kay Arsobispo Charles John Brown, ang ating papal nuncio. Sa gitna ng aming pag-uusap ay sinabi niya ang mga katagang babago sa takbo ng aking buhay. Itinatalaga ka ng Santo Papa bilang obispo ng Tarlac. Ako ay nagulumihanan. Humingi ako ng panahon upang manalangin, upang hanapin ang kalooban ng Diyos, upang pagnilayan kung kaya ko ngang yakapin ang bagong banal na misyong ito. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso,
Alam kong kapag simbahan ang tumawag, ang Diyos mismo ang tumatawag. Kaya sa diwa ng pananalig sa Diyos na umaakay sa atin patungo sa Kanyang plano, sinabi ko ang aking fiat, ang aking oo. Oo sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng tinig ng Santo Papa. Sa simula, sinubukan kong gawing abala ang aking sarili sa pagtapos ng aking bisita pastoral bilang paghahanda sa pangkalahatang reshuffle at sa pag-aasikaso ng bawat detalye at iba pang mga tungkulin sa aking dating diocese. Ngunit isang kapwa pari ang nagpayo sa akin, Bishop, hindi na po kailangan. Noon ko naunawaan na iniiwasan ko ang katotohanan. Ang aking puso ay dapat nang italaga sa Tarlac. Naalala ko ang mga salita ni Santa Teresa ng Avila. Kapag umaharap ako sa kalooban ng Diyos, nakikita ko ang aking sarili bilang isang atleta na tumatakbo sa nagbabagang uling. Laging may agarang pangangailangan sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Walang pag-aalinlangan at walang pagkaantala. Isang beses sa aking pakikipag-usap kay Father O'Neil Sanchez, ang ating naging diocesan administrator sa loob ng mahigit 1 taon, at sa mga miyembro ng College of Consultors ng Tarlac, nalaman ko na aking mamanahin ang isang malawak at masiglang diocese. 105 na pari, 72 parishes, 8 ba? O, kanina nakita ko 8 doon. 8 vicaries. Isang kapwa pari ang nagbiro. Bishop, mas maraming pari, mas maraming parokya, mas maraming bikarya, mas maraming problema. Totoo, malaki ang hamon. Ngunit kung ito ang tunay na kalooban ng Diyos, siya mismo ang magiging lakas ko. At palaging magpapadala siya ng mga tao at bibigyan ng inspirasyon, lalong-lalo na itong mga pari na nandito po sa harapan para tulungan ako at samahan ako sa misyong ito. Habang ako ay naghahanda para sa installation na ito, pinag-aralan ko ang coat of arms ng Diocese ng Tarlac na inalay bilang parangal kay San Sebastian. Napansin ko na ang tanging nilalaman nito ay mga simbolo ng ginamit sa pagiging martir ni San Sebastian, mga palaso at isang pamalo. Biniro ko ang aking sarili, babala yata sa akin ito. Is this a warning? Ngunit pagkatapos, napagtanto ko ang isang mas malalim na katotohanan. Upang maging isang tunay na pastol, dapat akong magkaroon ng puso ng isang martir, isang puso ng tunay na Tarlakenyo. Si Jesus
Sa pagsunod sa kalooban ng Ama ay niyakap ang krus. Tinahak niya ang landas patungong Kalbaryo. Nagdusat na matay. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay hindi nagtapos sa kamatayan. Siya ay nagtagumpay at muling nabuhay. At kaya kung ang misyong ipinagkatiwala sa akin ng Diyos ay may kasamang mga pagsubok, tatanggapin ko ito ng may pananampalataya na ang muling pagkabuhay ay palaging kasunod ng sakripisyo. Ngayon, sa pagsisimula ko ng aking ministeryo bilang obispo ng Tarlac, narito ako sa inyong harapan. Dala ang mga salitang ipinahayag natin sa Salmong Tugunan. Narito ako, Panginoon, upang gawin ang iyong kalooban. Ang aking pagdating dito ay hindi tungkol sa kaginawahan, hindi dahil malapit ako sa Pampanga, kasi madaming taga Pampanga sinasabi palagi sa akin, congratulations po, malapit na po kayo sa Pampanga. But deep down inside, I understood na nandito ako hindi dahil malapit na ako sa Pampanga. Hindi dahil ayaw ko na sa San Jose. Sa totoo nga, sabi ko, first love ko yung San Jose kasi first diocese. And so ang aking pagdating dito ay hindi tungkol sa kaginawahan, hindi dahil malapit ako sa Pampanga, hindi tungkol sa personal na kagustuhan. Ito ay tungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang araw ding ito, March 27, ay isang mahalagang araw sa aking buhay. Ito ang aking ika-67 kaarawan. Naalala ko, 67 daw nung namatay si Bishop Rick. Ayoko pa namang mamatay. Ito din ay ang aking ika-19 na anibersaryo bilang obispo. At ngayon, ang aking instalasyon bilang obispo ng Tarlac. So 3 pagdiriwang sa isang araw. Habang maaring nailigtas ko kayo sa 3 magkakahiwalay na pagdiriwang, hindi ko kayo pipigilan na magbigay sa akin ng 3 regalo. At ito ang mga regalong ihilingin ko sa inyo. Panalangin, maraming panalangin, at maraming panalangin. Kailangan ko po ito. Idalangin po ninyo na ako'y manatiling tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa pagpapastol ng kawang ipinagkatiwala sa akin ng may pusong sumasalamin sa puso ni Kristo. Marami sa inyo o ang buong diocese marahil ang nanalangin para sa isang bagong obispo. At ngayon, narito na po ako.
isinugo ng Diyos sa gitna ng yubileo ng pag-asa. Ito ay hindi lamang isang bagong simula para sa akin. Ito ay isang bagong simula para sa ating lahat. Tinatawag tayo ng Diyos na tumugon sa hamon ng kanyang kalooban, hamon ng pagbabago sa mga pari, mga reliyoso at mga laiko, lalo na sa mga kabataan at mga kapatid sa politika na lumalaban upang mailagay sa posisyong maglingkod. Ano ang hinihiling ng Diyos mula sa iyo? Bubuksan ba ninyo ang inyong mga puso at tutugon sa kanyang tawag? Pinapaalala sa atin ni Propeta Isaias, huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Magtiwala tayo na sa paglalakbay na ito, kailanman ay hindi tayo iiwan ng Diyos. Kung paano niya tinawag si Moises upang pamunuan ng kanyang bayan, kung paano niya pinatatag si Pedro upang itatag ang kanyang simbahan, ganon din niya tayo bibigyan ng lakas upang gampanan ang misyong ipinagkatiwala niya sa atin. Naway panalangin tayo ni San Sebastian at ni San Jose upang magkaroon tayo ng matapang na pusong handang sumunod kay Kristo, anuman ang kapalit. Naway palaging balutin tayo ng mahal na Birheng Maria, ang ating mapagmahal na ina, sa lilim ng kanyang pusong mapagkalinga, upang patuloy tayong gabayan palapit sa kanyang anak. Sa misang ito, sabay-sabay nating ipahayag, narito ako, Panginoon, upang gawin ang iyong kalooban. Amen. The Lord be with you. Reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Now, one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." The other man, however, rebuking him, said in reply, "Have you no fear of God? For you are subject to the same condemnation. And indeed, we have been condemned justly, for the sentence we received corresponds to our crime. But this man has done nothing criminal." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." He replied to him, "Amen, I say to you, today you will be with me in paradise." It was now about noon, and darkness came over the whole land until 3 in the afternoon, because of an eclipse of the sun. Then the veil of the temple was torn down the middle. Jesus cried out in a loud voice, "Father,
Into your hands I commend my spirit. And when he had said this, he breathed his last. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We remain standing and make the sign of the cross as Bishop Magliari blesses us with the book of the Gospel. Lord Jesus, King of endless glory, Savior of the world, Savior of the Let us be seated.